Ang Corregidor ay isang isla na matatagpuan sa pasukan ng Look ng Maynila sa timog kanlurang bahagi ng Luzon sa Pilipinas at itinuturing na bahagi ng lalawigan ng Cavite. Dahil sa lokasyon nito, ang Corregidor ay maksaysayang pinatibay ng mga bateryang artilerya sa baybayin upang ipagtanggol ang pasukan ng Manila Bay at ang Maynila mismo mula sa mga pag-atake ng mga barkong pandigma ng kaaway. Matatagpuan sa 48 kilometro sa loob ng bansa, ang Maynila ang pinakamalaking lungsod ng bansa at naging pinakamahalagang daungan sa Pilipinas sa loob ng maraming siglo. Mula sa kolonyal na pamumuno ng Espanya, Hapon at Estados Unidos hanggang sa pagtatatag ng ikatlong Republika ng Pilipinas noong 1946. Ang Corregidor ay ang pinakamalaki sa mga isla na bumuo ng mga harbor defense ng Manila Bay, kasama ang El Fraile Island, Caballo Island at Carabao Island, na lahat ay pinatibay noong panahon ng kolonyal ng Amerikano. Ang isla ay naging lugar din ng isang maliit na paliparan ng militar bilang bahagi ng depensa. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng mahalagang papel si Corregidor sa panahon ng pagsalakay at pagpapalaya ng Pilipinas mula sa hukbong imperial ng Hapon. Ang isla ay labis na binomba noong huling bahagi ng digmaan, at ang mga guho ay nagsisilbing alaala ng militar sa mga sundalong Amerikano, Pilipino at Hapones na nagsilbi at namatay sa larangan ng digmaan. Ang Corregidor ay isa sa pinakamahalagang makasaysayan at tourist site sa Pilipinas. Ang Corregidor ay malaki ang ginampanan sa kasaysayan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil dito, maraming sundalong Pilipino, Amerikano at Hapon ang binawian ng buhay dito. Bukod sa makasaysayang ginampanan ng Corregidor, ay di umano may mga kwentong kababalaghan at kaluluwang hindi matahimik ang nagpaparamdam dito. Maraming mga bagay dito sa mundo ang mahirap maipaliwanag. Ako si Kuya Rick at samahan mo kami para alamin kung may nababalot bang kababalaghan sa Corregidor Island ng Cavite City. Dito lang yan sa Kababalaghan Paranormal Exploration. Samahan nyo ako at ililibot ko kayo dito sa Corregidor.
Nailibot ko na kayo sa Corredor Island at naipakita ko na sa inyo ang natatangi nitong ganda. Nandito kami ngayon sa Corredor Abandoned Military Hospital upang mag-explore at alamin kung may di umano nagpaparamdam ditong mga kaluluwang hindi matahimik. Nagdalawang grupo ang Team Choi. Ang Team Aga ay sa first floor mag-explore at ang Team Albert ay sa second floor mag-explore kasama ako. As you can see, hi, people. So, as you can see, ito yung Ang aming team ay umakyat na agad sa second floor upang mag-explore at ano kaya ang aming matutuklasan. guys, nandun tayo sa first floor and as Kuya Sir William said, may capacity to 300 beds. So 300 na patients na tayo pinag-accommodate. These are the walls ng hospital. Habang kami ay naglilibot, ay ipinapaliwanag ko sa aming team kung para saan ang hawak kong divining rod at kung paano ito gumagana. I-scan ko po yung lugar kung saan po possible na may mga entity na paparamdam. Once po na nag-action ganyan, ibig sabihin po may hotspot po dun sa lugar na yun na possible na may nag-stay na entity o kaluluwa or kung ano mang elemento o nasa lugar. Yun po yung mga mark nila o marka nila kung saan naiiwan po nila yung kung saan sila nag-stay. Kaya po ngayon, nandito po kami sa second floor para alamin ko anong meron. Simulan ko na po yung pag-meditate. Sinimulan ko nang gamitin ang aking divining rod para maghanap ng mga spot kung saan merong mga entity na namamalagi o nagmamanifest. Sa aming paglilipot sa second floor ay meron na akong na-detect na isang spot kung saan posibleng may mga nagmamanifest na entity. Iiwanan ko po ng ng isang papel para po gagamitin natin sa paper ritual mamaya para makita natin kung ano yung na-sense dito o ano yung na-detect natin. Malalaman po ba natin kung entity yan or isang espiritu? Lalabas po yung image niya sa papel na yan. Yun po yung isa po na ritual po na gagawin po. Kaya makikita natin, kung di man po natin makita through eyes yung mga entity, sa pamagitan po ng paper ritual, lalabas po yung mga image nila. Ipinaliliwanag ko sa team kung para saan ang iniwang kong papel. Ang paper ritual ay isa sa aking pamamaraan para mag-paranormal investigate. Sa pamagitan ng paraang iyon ay posible na mag-manifest sa papel ang mga entity na nagpapakita sa lugar kung saan meron akong nadedetect. May isa na po tayo nakitang hotspot ng tawagin po. Ngayon po, pagpapatuloy po natin yung pag-explore natin dito para makita pa natin kung may mga hotspot pa po dito sa lugar. Dito po. Meron pa po dito. Dito po sa second floor. Pangalawa na pong spot na to sa same location. Nakita natin. Possible po, baka may tumalong dito. Yan po. Possible po. Or kaya po may namatay dyan. Yan na yan. Or meron po nagpapakita dito. Na dito nakapagay. So, yun nga yung natin kung saan sila namamalagi. Tama po. Yung nag-iiwan po kasi sila ng energy kung saan po nagmamantya po yun sa ngayon, nadedetect po natin.
May ilan-ilan na rin akong nadedetect sa second floor. Nagpatuloy kami sa pag-explore sa lugar at patuloy pa rin akong may nadedetect na mga spot na posibleng nagmamanifest ang mga entity. Picture mo ko. Picture mo ko. Para ako mga vlogger na. Ito po yung mga baka. Napakapagdali ng mga rosa. Hanggang ngayon nakatayo. Ito yung mga pangbabaran. Alin? Paliguan. CR. Anong laban natin? Naglilibot na lang kami sa second floor upang maghanap pa ng mga spot kung saan may mga nagmamanifest na entity. Pero wala na akong madetect, kaya amin na lang nilibot ang lugar para makita at madama ang mahalagang kasaysayang nangyari dito sa Corregidor Military Hospital. Feeling ko dito yung ward. Feeling ko lang. Napakalawak. Renovate ko eh. Ang Corregidor Military Hospital ay itinayo noong 1912 na ang layunin para gawing pabahay ng mga kawani ng medikal para gamutin ang mga sugatang sundalo. Ang military hospital ay abalang destinasyon sa Corregidor at maraming sundalo na ginagamot sa loob ng mga pader nito. Sa kasamaang palad, ang gusali ay isa ring destinasyon kung saan maraming sundalo ang binawian ng kanilang buhay. Meron dyan? Meron sa second? Doon pa kaya sa kabila siya? Ayun. Ayun dyan. May mga tama ng rocket. Tama ng rocket dyan. Si Jimwell Muñoz nga pala ang nagbablog ng aking naging exploration dito sa Corregidor. Kasama namin si Sir Clark De Leon na siyang naging punong abala sa pananatili namin dito sa Corregidor. Vlogger niya. Nag-wrist. One, two, three, action. Grabe yung mga baka. Ano? Paano ginawa yan ng araw? No blue. Yan na architect blue. So guys, Hanggang gabi tayo dito. Clean lang yun. Napagpasyahan na ng aming team ang bumaba sa first floor para ipagpatuloy ang pag-explore. Wala na rin kaming mapuntahan dito sa second floor dahil ang ibang lugar ay off limits na. So ngayon guys, dito naman kami sa baba. Hindi namin alam kung nasan na sila, pero
May mga nakatabi. Dito. Woman of the ruins. Sinimulan na namin ang paglibot sa unang palapag ng military hospital at di pa ako nakakalayo ay may na-detect na agad akong hotspot. First floor, meron na agad malapit sa tarapahan. Sa Hindi gano'ng itutok. Pinagpatuloy ko pa ang aking pag-explore sa unang palapag upang malaman kung may mga hotspot ng mga entity dito. Pero hindi nagtagal ay sunod-sunod na ang aking mga nadedetect na hotspot ng mga entity na nagpaparamdam sa unang palapag. Mas malakas ang presensya dito sa unang palapag ikumpara sa second floor. Pare. Tapos dito, halos same spot yung meron eh. Hindi kaya isa lang yung entity na nagkaan. Puro sa pinto. Sa version. So, doon. Grabe sa room. Puro pinto. Malakas yung price. Hindi kaya possible ano to, nurse o ano na laging bumibisita sa mga pasyente, gano'n. Kasi ano eh, lagi dito sa pinto eh. Kanina pa nakakailan na tayo. Halos same spot lahat yung ano. Parang ano yan eh. Siguro parang binibisita niya yung mga pasyente kung ano man ang nandito. Sa pinto. Sa pinto pala. May nagro-roaming ano dito. May nagro-roaming na entity dito sa lugar na to. Kaya ganun. Kasi kung lalagyan ko lahat to, baka abutin tayo magdaan sa de-detect na lang natin. Pero based on my observation, same spot yung mga nade-detect ng ating divine rod. Kung sa pinto. Ayan eh. Yan. Puro sa pinto ang Sa aking pag-iimbestiga sa unang palapag ay mas marami ang manifestation dito ikumpara sa itaas. Patuloy ako sa paglilibot at may napansin akong isang parte ng military hospital na nagpataas ng aking balahibo at puno ng mga hotspot ang buong lugar. Ilabutan ako dito. Parang gano'n. Parang yun. Parang yun. Yung lamig niya parang may halong ano. Ilabot. Napinaglagan ko. Yung harap. Ayan, lumala ka.
Lumamig na yung ano. Baka ano. Ito po, halos lahat sabi sa on my observation dito, sa lahat na natitiplo. Lagi dito sa may pinto, yung entrance, lagi meron ako na so possibly itong nagro-roaming dito, gawain niya na tumilip sa mga pintuan. O, tatayo siya saglit, tapos lilipat-lipat ng lugar. Possible ganun. Pero dito sa lugar na to, negative agad. O possible o hindi lang. Kilabot agad ang aking naramdaman sa pagpunta ko sa parte ng military hospital na ito. Akin na agad itong pinasok para alamin kung gaanong karaming hotspot ng entity ang nandito sa lugar. Sa aking paglilibot sa loob ay halos buong parte ng military hospital ay infested na ng negative energy ng mga entity na nagpaparamdam sa lugar. Bakit isang hakbang? Meron. Baka dito yung mga natin. Baka more dito. Hindi natin, tanong natin. Tanong natin. Sige, para mananatin. Kuya, anong lugar? Ano to? Okay, kasi una naming nalibot is yung second floor. Based sa aking observation, ilan lang yung na-detect ko dong spot sa taas. Madalang. Gumamit kayo ng ano? Ng Divine Rod. Bali 5 lang po na spot yung nakita namin doon. Talagang napaka-minimal yung sa taas. Pagdating dito sa baba, dyan pa lang po sa tarangkahan, meron na po sa may pag-entrance. May na-detect na po agad ako na energy doon, na entity. And then lahat, kamukha po na sabi ni Sir Agassi, lahat ng mga pintuan dito sa baba is meron akong na sense na energy ng entity diyan sa bawat. Hindi naman siguro nagkataon lang dahil magkahiwalay kaming grupo. Dito rin kayo, sir? Yes, same. Lahat po ng mga pader na sinasabi, nilibot namin yan is same lang po na naramdaman nila, sir. Same din po doon, pag gawin namin doon, nakaramdam na po kami ng malamig na hangin na may kasamang kilabot. Sir, ganito rin naramdaman mo doon. Dito sa akin. Yes. Nagulubutan. Naramdaman namin yun. Sa akin banda. Ikaw rin. Ay, actually si Rick Remy na-feel sa Sa ulo akin niya. banda sa Rameren. Yung Banda yung may cross. Okay. Doon, pagdating doon. So guys, walang ano to different kami ng pero what are the chances na parehas tayo nung may kilubutan ako? So, dito, saan pinakamalakas sa inyo, sir? Kuya Ray? Nung pumasok ako doon sa doon sa dulo na yun, yung may nakalagay na CR, I think, parang CR na nakalagay. Pumasok kami doon. Nag-detect ako doon. Mostly, puro negative siya ang nandoon. Kumbaga, puro positive yung lumalabas sa aking pag-detect. Which means na lalong lumalakas yung pakiramdam ng kilabot at saka yung lamig dun sa area na yun. Okay. So I can... Kaya choice, ano masasabi? Hindi ko pinuntahan nila doon. Napunta ako. So I guess we can safely say na all the places dito sa hospital is this one is the most pinakamalakas yung energies. So mamaya pag ginawa na natin investigation dito tayo po pwesto. Magpapahintay lang kami ng gabi and a few hours from now magsisimula na tayo. Habang hinihintay naming magtakip silim, ay sinimulan ko na ang aking paper ritual para malaman kung ano-anong entity ang nagmamanifest sa military hospital. Mapapanood ang mga naging resulta ng aking paper ritual sa vlog ni Lods Aga. Nasa description ang link ng kanyang vlog. Oh! Parang I can see something.
Oo. Ito parang bungo ka lahat. Ay, grabe, parang nanay. Ayun, nandito sila to. Ito yung last na nasa ka. Katawan, mukha ng babae, yung habang-bilis. Maliit ba yung mukha? Oo. Parang siyang bilhin, pero... Ito, tapos yung pamangay. Tapos bakit parang may bata? Ayun, Ayun, baby, yung mga baby. bata. Yung mga bata. Mga baka, ano. Ay, sige, ano? Nag-give birth? Mga sumapangili. May mga babae pa rin pa yun. Ito parang bungo. Bungo. Nasira. Bungo ka lahat. Oo, bungo sila. Ito yung mo. Nakikita yung mukha dyan. Ito maganda to siya. Ito, this is a mother. Tapos parang may mga baby. Tapos dito may skeleton. Which is weird. Ganito siya. Ay, nakita ko ulit. May kumikilang pa nga dito eh. Hindi ko ito kumikilang. Parang feeling ko ang tawag dito mga baby. Kagaya ng baby. Dito kayo. Wala, dito kayo. Huwag kayo matakot. Hindi naman natawa nandiyan si Albert. Buksan na natin ang equipments. Alam niyo naman kung para saan na. Music box, REM pod, So, ibaba mo muna ito. ilawan na po. Flashlight. Nagtungo na kami sa susunod na level ng aming investigasyon. Sa pagkakataong ito, ang team ni Aga na ang makikipag-communicate sa entity nasa lugar. Sinimulan ko na ang candle ritual kung saan naglalagay ako ng kandila, hinahanay ko ng pabilog sa paligid kung saan gagawin ni Lods Aga ang investigasyon at pakikipagkomunikasyon sa mga entity sa lugar para maging protektado sila sa kahit anong entity attack o possession. Mapapanood ang buong investigasyon sa vlog ni Lods Aga. Nasa description ang link ng kanyang vlog. Nagsimula na si Lods Aga ng kanyang investigation at sinimulan niya sa pagpapakilala ng kanyang mga kasama. Tapos pag may meron dito. Kaya napakas ako. Sumunod? So wala po, first of all, dito po kami without utmost respect, but we mean no harm. Andito na po kami para mag-explore and if ever magpag-communicate po. Ako pala si Aga. Ako po si Alvin. Ako po si Alvin. Ako po si Queen. Ako po si Alvin. Ako po si Alvin. Kung meron pong someone or something na malapit sa amin, Yung ilaw. Ang ilaw nito. Shit. Ilaw nito. kung meron pong malapit, kung meron pong someone or something na malapit sa amin, pwede nyo po pagawin yung EMF, REM pod, or music box. Lalapit na po kayo at nag-trigger na po yun. So okay, kung sino po pa nandito ngayon, yung lalaki na usap namin, so try namin makipag-communicate using our spirit box. Kung alam niyo po ito, pwede namin magtatanong kami ng questions and pwede kayo sumagot through here gamit yung frequency ng spirit box natin. Sino siya magtanong? Tayo. Nakapasok sa siya. Dito siya kay yung isang mic mo mong sabi. Ito binili. Okay. Ito tayo. Ano lang. Nakatakas. Okay, so may kasama po ba kami ngayon? Hindi po malinaw, may kasama po ba kami ngayon? Yes. Patuloy na nakipag-communicate ang Team Choi sa mga entity na nasa paligid. Samantalang ako ay sinisigurado ko ang kanilang kaligtasan lalo sa mga entity attack upang maiwasan ang nangyari sa kanila tulad ng sa Cresta del Mar sa La Union. Dahil din sa ginawa kong poder o protection sa kanila at sa lugar kung saan sila nakikipag-communicate
ay nahihirapang makalapit sa amin ang mga entity sa paligid na nagiging resulta ng mahirap na pakikipag-ugnayan sa mga entity. Di kalaunan ay may sumagot na sa ghost box na tila lengguwahe ng isang Hapon na kinagulat ng Team Choi. Nani? Diba? Namaste. Nani Japanese. Oh. Tila isang Hapon ang nakipag-ugnayan sa Team Choi. Kaya pinagpatuloy pa rin nila ang pakipag-ugnayan sa kausap nila sa ghost box. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Namaste. Japanese. Namaste. Namaste, di ba? Namaste. Paano to? Ano ba yung namaste? Parang Yan kan translation. arigato gozaimasu. Arigato! Japanese. Japanese na. Pero ano na? Namaste. Narinig mo yung namaste? Oo. Lakas na kayo ng namaste. Isipin mo, Philippine radio to pag may lalabas sa Japanese words. Oh. Ayun, sabi yun. Mapapanood ang buong pangyayari sa YouTube channel ni Lods Aga. Ang link ay nasa description box. Lagi nating tatandaan na di sa lahat ng oras ay multo ang nagpaparamdam sa isang lugar dahil maraming nilalang ang pinagmumulan ng kaba, balaghan. Mga kababalaghan, tulungan nyo ako na ma-hit ang 5,000 subscriber dito sa YouTube at 5,000 followers sa Facebook bago matapos ang taon. And please support our vlog para mas marami pa kaming mapuntang lugar na puno ng misteryo at kaba, balaghan tulad dito. Iniimbitahan ko po ang mga gustong makipag-collab sa amin. Just PM us on our Facebook page or comment down below. Sa lahat ng di pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload namin tulad dito. Peace! Wait, there's more! Shoutout nga pala kay Kirby Cyril Tabukol. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Sa lahat ng gustong ma-shoutout dyan mga kababalaghan, just comment down below and then masya-shoutout ko na kayo sa aking susunod na vlog.